Philippines. But now that we're about to prepare against Falcon Esports, what should be some of the things na dapat ay i-expect natin mula sa Burmese team na ito? Definitely makakakita tayo ng mga Luyi fans. I think isa yon sa mga dapat respetuhin if we're talking about Fnatic Onyx Philippines, if not the Fanny of King Kong. Hindi ko pa kasi sure kung sino yung mapupunta sa blue side and red side. So medyo hindi pa natin masisignify kung ano nga ba yung magiging draft pattern. But aside from all of those things, no, definitely expect din natin na yung performance coming from Falcon Esports ay magiging mainit ang laban na ito. Yeah, for sure. This is, you know, a team that at some point talagang ine-expect ng sobrang dami ng mga tao na talagang gustong maipakita ng Myanmar kung ano na ang kanilang performance ngayon. Like, compared to everything else that has happened from before, which is a chance for them to do right now. Falcon Esports on the red side. Ang ating mga pambato ay on the blue side. The Alpha, Hylos, and Granger ang tatanggalin nila ngayon. Pretty scattered for both of the teams kasi Fanny and Zushin din naman yung nasa kabila. So again, the Bruno, Eve might be open, and you can also consider the Hilda to be part of that as well. Yeah. Interestingly enough, I think isa din yung Cho sa possibility na piliin agad ng Fnatic Onyx Philippines. If yun man yung ma-open, Cho, Luyi, I think are great about starting options. But then since the Bruno is open, ayaw na nilang pakawalan yan kahit alam ni Kelra kung paano counterin ng Bruno. Yeah, honestly, from his performance yesterday, nakadepende talaga sa ganda ng pwestuhan eh. Yep. You eliminate the Granger, and kung ikaw ang Falcon Esports, you're gonna have to make a choice. Give King Kong his best hero in Suyo na ginagamit niya all throughout M6, or give Kelra one of the best heroes in the game so far na Bruno. And it appears like they've already made their choice. Yep. Diba? Ang hirap na subukang lutasin nun. But for Falcon Esports, you also have a lot of prime picks available for you. Yeah. Kagaya ng mga nabanggit natin, Cho ay definitely in contestation. If not Cho, Valentina, Joy, yun yung mga ganong klase ng jungler na up until now open pa rin naman. Yun nga, mapipili na si Joy as well as the full views. Now, for the side of Fnatic Onyx Philippines, kung gusto na nilang mag-lock in ng hero ni Super Fins, very, very safe pick ang Luyi at this point in time, or the Valentina. And then, kagaya ng binabanggit natin kanina, pwede na tong maging either Brusco hero or King Kong. Kasi ngayon, ay confident sila na hindi naman mauubusan ng hero yung dalawang kapunan. So, Cho, Luyi, mga ganyan. Right, Cho is already there. Tapos yung Fredrin ay ang kanilang ipipick up na ngayon. I simply just have two questions for you, Andy, kasi you can answer either one. Number one is the rise of the Fredrin once again sa ating meta. Or you can answer the fact na yung Hilda ay available pa rin but no one's picking it up still. Sige, sikutin na muna natin yung rise ng Fredrin. Madaming nagtatanong kung tank junglers are back. Ang mabilis na sagot doon ay hindi pa po, dahil nandun pa din tayo sa fact na malakas yung damage ni Lord sa mga matataas yung hero damage, yung percent, yung health. Ano talaga, hinulaan na lahat, pero yun yung health, yung kung sino man yung pinakamataas na health, mas nagsiscale yung damage ni Lord doon. So definitely medyo nagiging complicated yun for tank junglers, kaya yun yung inaano natin. But for a Fredrin kasi, yung jungling speed na meron siya, hindi naman biro, and at the same time, yung fact na kaya niya pa ding tumangkin ng damage. Same kasi yung kits ng Fredrin. So for sure, in the XP, kailangan ng medyo mas malaki yung damage output as well as the mid lane na kaya ding bumuhat kasi wala nang damage yung jungle. So maybe that's something that we're gonna be expecting from Fnatic Onyx Philippines in their future attacks. Parang kung ibabase mo dun sa Cho pick up nila, it might go into the hands of Brusco, right? Because it doesn't really deal a lot of damage, and that kind of reveals already na ang hinahanap dito ng Fnatic Onyx Philippines ay yung hero para kay Kurt. They still have the Edith at some point in time, Arlott din, na, you know, it hasn't been seen quite a while, pero posibleng mapagana yan with the lineup that Fnatic Onyx Philippines has. But the Hilda na na-mention natin kanina ay tatanggalin ni Coach Nyo Chao. Meanwhile, for FNOP, that is going to be the Vexana. And there goes the Edith, eliminated right away by Falcon. Tas Valen ban for Fnatic Onyx Philippines para in case na gumamit sila
ng Louis, Aurora, or Cecilion. Actually, ayun nga, pwede pang mag-Cecilion yung Fnatic Onyx. So, I think, if not Vexana, Aurora, or Valen yung ibaban out nila, ay magkakaroon na kasi ng chance pumili yung Falcon pag after magban ng Onyx. So, yeah, yun lang yung mga remaining eh. For them, ang natitira ay mid as well as the gold na damage dealers, talking about Falcon. Is Eve still a possible option para sa Fnatic Onyx Philippines? Because I think na yes, it could be a really good shot, pero may take real tsaka may focus kasi. So, medyo nag-aalangan talaga ako ng slight lang. Very, very slight lang. But again, the Louis is gonna be eliminated here by FNOP. And the choice right away is gonna be the Farsa. You were talking to me about this na ito yung uncharacteristic pick, right? Why is that so? In this current meta, sobrang daling ma-pick off ng Farsa, mostly because wings by wings lang yung kanyang pang-escape. Unlike an Eve na merong shield, yung real world manipulation, tapos bumibilis yung takbo. So yung Farsa now, I think the first time na nakita natin to dito sa entire M6 was with Rosa, nung wildcard pa. Ganon nakatagal bago natin siya nakita. But yesterday, nakita din natin na ginamit to ni Super Prince. So, yeah, interesting. Pwedeng mag-Valen or mag-Eve Battle of the High Ground Mages for Fnatic and Arlot or Khalid for Kirk. And sobrang bilis ng pick-up ng Falcon, no? It's like they're already anticipating. They're already ooh, that could be a choice. Not dependent. Oh, always on the way. That's gonna be Matilda. Wow. And the Faramis joining a party here for Coach Wynot and FNOP. XP yung Cho. Yeah, most likely. EXP Choto for sure. Damage output, I feel like doon ako medyo nag-aalangan. Because the Bruno is gonna be the only thing backing them up now. Well, masakit din yung Faramis kapag nagdikit-dikit with Ghost Bursters. But yeah, I agree with you. In terms of damage, siguro kakapusin sila kung hindi magdidikit-dikit yung kalaban. But given the lineup din ng kalaban na merong Tig, merong Farsa, gugustuhin nila na maghanap ng team fight. Ang kulang ay gold. Pwede silang Moskov, Glint. I doubt na maglilayla sila dyan kasi madaling ma-target ng Matilda. I've been waiting for too long. That final pick is gonna be the carry, which, you know, is somewhat already none of the above. But even so, yan ang magiging sagot ni Benny ng Falcon Esports kontra sa Bruno nitong si Kelra. This is the Philippines kontra sa Myanmar. Fnatic Onyx Philippines kontra sa Falcon Esports. Who's gonna take first blood? Casters, pasok. Maraming salamat, Hans, at pati na rin kay Auntie Anara. At nakita nyo na nga ang draft sa pinakaunang best of 5 ng araw na to. Kami ang magiging casters. So nga pala si Umi, kasama dito si Burrito. At ready na tayong i-defend ang ating Pilipinas against Myanmar. By the way, live via satellite ang ating matutunghayan ngayong araw na ito. And again, excited na tayo. Ito na uli yung panibagong aksyon na ibibigay ng Myanmar at ng Pilipinas. Medyo matagal na rin kasi nung nagkaroon ng harapan itong dalawang kupunan na to. Oo, alam mo kung babalikan natin yung history ng dalawang bansang ito, talagang yung simula ng pagdomina ng Pilipinas. At sila yung pinakaunang lumaban eh. At ngayon, makikita na natin magtatapat ang tanging pag-asa ng Myanmar kontra ang huling pag-asa ng Pilipinas matapos ma-eliminate ng Aurora MLBB. At panigurado itong mga players na to ay kanina pa gigil na lumaban. And again, this is a best of 5 para sa ating dalawang serye na mapapanood. At kung nakikita nyo yung medyo madilim, ay nasa natural habitat po ng mga gamers na nanonood sa watch party natin live dito sa Serial Kitten. Oo, no, marami pa mga araw, no? Kaya kung ako sa inyo, pumunta na rin kayo dito sa ating watch party. And yeah, tama ka dun eh. Again, parehas tong dalawang kupunan na to na natitirang pag-asa ng kanilang mga reyon. And ako masasabi ko na ang Fnatic Onyx Philippines talagang nandun sa posisyon na kung saan tinitingala sila, inaabot silang pilit. Pero based sa performance kahapon against sa SRG, MSC champs. Oo. Kakaibay. Kitang-kita naman talaga na yung effort ng Pilipinas ay next level, especially against a next level team such as SRG. And para sa Fnatic Onyx, no, when we look at this team, ay
alam natin na sila ang pinaka-the best ngayon sa mundo after that performance against SRG. Oo, no. And nakita natin na sa bibihirang pagkakataon na sobrang nahirapan si Kais pagdating doon. Alam ko mga 9 minutes nga, parang level 15 na ata itong si King Kong. Tapos siya level 10 pa nga lang, level 11. Imagine mo yung gap nila pagdating doon sa level. At ako'y excited na rin na makita itong laban na to. Panigurado at makikita na natin kung may gap nga ba between King Kong and Dax. Dalawa sa mga pinaka all-star na jungler na matutunghayan natin ngayon in the M6 World Championship. Nagsisimula na ang ating serye. It's game 1 of this best of 5 series. Ilang games ang sa tingin mo? O 3? 3 lang, syempre. Fanatic Onyx to eh. Ano ba yan, di ba? And siguro gusto ko rin i-highlight dito na medyo matagal na rin ang huli nating nakita si King Kong na gumamit ng isang Fred rin, ng isang utility jungle. Kasi nga, nung mga panahon na utility jungle era, assassin pa rin pinipik na ito eh. Ay, oo, baliktad. Diba? Naalala ko yun na shoutout para sa mga OG fans dyan ng MPL na naabutan pa sa TNC si King Kong. And during that time, as I remember, ay may mga joy ang kanyang ginagamit madalas. Even up against a Baksha, a Fredrin, ay siya yung bukod tanging nagjo-joy. And everybody said for that TNC lineup na si King Kong ay, ito hindi nang galing sa akin, nababasa ko lamang ng mga comments sa ating community na sayang daw si King Kong during that time dahil isa daw siya sa mga pinakamalakas na manlalaro sa TNC. But now I think it is clearly proven na hindi lang naman si King Kong ang all-star doon because look at Cram, look at Innocent. Talagang nagpakitang gilas na sa ibang rehiyon naman. Oo, no? And maganda nga na na-highlight mo itong si Innocent, no? Nakita rin natin yung growth niya, no? I mean, sinasabi niya dun sa interview na gusto niyang lumabas dun sa comfort zone niya, no? Sinubukan niya, sabi na kausap daw na yung girlfriend niya. Sinasabi niya na ayaw umalis. Ayaw bigyan siya ng pagkakataon na umalis sa ibang bansa. And sinubukan niya, sumugal siya, yung leap of faith and nakuha nga niya. Imaginein mo, lahat ng gusto niyang kunin, binibigay sa kanya. For example, yung Granger yung Roger nung MLC. Sinabi niya kay Coach Arcadia, Coach, bigay mo sa akin yung Roger. Nakuha niya yung kampyonato ng M6. Iba din kasi kapag may tiwala sa yung coach. So, MLC shout out kay Coach Arcadia dyan na isa sa mga batikan din na Filipino coaches na nag-ibang bansa at nagbigay naman ng kulay sa kanilang karera ang yung leap of faith na makikita natin talagang tumalon pa sila. But now, hinihintay lamang natin na magsimula ang pinakauna nating laro. Nakikita naman natin ang support. Ayan na si Kuya Fuego at makikita ko na naman ang chat o ang ating comments na mapupuno ng mga akay. Ano yun? M6 skin daw. M6 akay daw. Pero ang nakakatuwa naman kay Boss Fuego ay parang okay lang sa kanya yung mga ganyan. At sobrang natatawa nga siya sa mga ganyan ay nung I think nung MLBB 6th anniversary or birthday rather ay nag-akay cosplay pa nga si Boss Fuego. Siya yung happy birthday MLBB. Happy birthday MLBB. Isa pa yung sispam ko yun Happy birthday MLBB. Oy, isa sa mga nakakairitang sticker. Sobra. Ang isa din sa mga pinaka hindi ko gustong yung sa announcer, yung all chat, yung biglang may magsasabi ng Merry Christmas. Tol, nakakainis kaya yun. Merry Christmas. Yung yung Happy New Year ba yun? Hindi ko maalala. Merry Christmas. Merry Christmas. Yung tipo na papatayin ka ng kalaban tapos bigla kang Merry Christmas. Tol, ang sakit nun. Meron din yun eh. Yun na yun. Yung kay Kylie ba yun? Kay Kylie. Yun na yun. Yun kasi pang-aasar talaga di ba? Yun na yun. Kung hindi ka pa maasar doon, medyo nag-fail siya. Pero ang daming gumagamit. Maski nga ako Pero hindi ako napipikon doon. Napipikon ka ba doon? Ay, hindi. Ayos lang naman sa akin kasi may bawi din naman ako ng mga stickers eh. Ako hanggang ngayon yung Team Liquid Regol. Number 1 sa akin yan, boss. At ito para kay Coach RC. Meron tayong quote mula sa kanya. Ang sabi niya ay testing grounds daw. We've been wanting to face Fnatic Onyx sa Swiss stage pa lamang para ma-testing. Ang kanilang, yan naman pala eh. Yan ang gusto natin, mga palaban. Actually, ito pinag-uusapan namin ni Mida ito nung nakaraan eh. Characteristic talaga ng Falcon Esports. Yung lumilimit testing sila eh. Ay, gusto ko yan. I mean, binibigay nila yung mga heroes na gusto ng kalaban, kagaya ng laban nila against BTK. Binigay lahat ng Fred Drain kay Mobazane, di ba? And gusto nga niyang subukan daw dito. At ngayon, pagkakataon na para masubukan. Kaya lang ang problema, since nandito tayo sa upper bracket semifinals,
babagsak ka kapag naolas ka. Pero may chance ka pa naman. May chance ka pa. And ang maganda nun, talagang matututo ka kapag mas lalo na best of 5 to, no? Minimum 3 games to. So kung sakaling sabihin na lang natin ay 3-0 kayo, may 3 kayong pwedeng i-board review. Oo. At napakadami mong mapupulot na aral dyan. At if I'm to predict ang ating bracket, no, Burrito, kung sakaling 3-0 nga ang Falcons, 3-0 sila ng Fnatic Onyx dito, I would say na mananalo sa lower bracket ng Falcon Esports dahil ang dami nilang matututunan dito sa Fnatic Onyx kung sakaling matalo sila. Siyempre, hindi naman tayo nagsasabi ng tapos dito. Tama. At saka sabi nga nila, di ba, yung mga learnings daw talaga nakukuha mo yan sa mga kabiguan. Tama. Hindi lang yan sa ML, kundi sa totoong buhay. Pati sa pag-ibig or kung saan man, di ba? Kahit sa trabaho. Sa trabaho din, di ba? May sasabihin mo, hindi ka natalo. Ikaw ay natuto. Shoutout Ayan. kay Prokurada. Di ba kay Prokurada yun? Hindi, may nauna na pero Sino ba yun? wala, maganda kasi execution ni Orada Oo, doon. ay, nanalo May at isa natuto. pa may ang favorite ko naman, hindi pagkatalo ang tawag dyan. Ano yan? Ang tawag dyan ay memories. Memories? Memories. Men, kunwari sabihin natin, tropa-tropa kayo, nag-RG kayo, 5. Okay. O, diba, talo kayo, 2 games, 3 games. Hindi kayo natalo, kahit hindi na kayo matuto. Pero meron kayong pinagdaanan ng magkakasama. May memories. Ay, ang ganda nun Diba? Maganda yun Kasi ako kapag natatalo kami, kunyari nag-RG kami, naka-stream, minsan nakakain lang ako, o kaya magcha-charge lang ako. Minsan nagkakagulo pa nga yun, kain lang ako charger. Nababalik-baliktad pa. At ito nababasa ko na yung comments nakakakotob na ako. Sabi nila, bakit hindi nagsisimula? Kanina pa tayo nagsasalita. Start mo na daw. Start mo na. Sige, teka lang. Ipindutin ko na, guys. Ito na, start na natin. Nasaan dito yung game start? Hindi ko alam dyan Game start. Wait lang. Game start. Ayan, na-start na po natin. Joke lang. Siyempre, mamaya pa po yan. Hintayin nyo lang po. Antay lang kayo. Easy lang kayo. Easy lang. Chill lang tayo. Para naman sa mga nag-aabang laban kasi ng Pilipinas to, no? So, gets naman namin na excited kayo. At ika nga ni Renny J, di ba? Kung masakit sa inyo, mas masakit sa amin. Kung excited kayo, excited din kami. Diba? Kayo naman. Easy lang kasi kayo dyan. Alam nyo naman, kami ay ready na rin naman. Dito sa bakbakan na to. Imaginein mo kami, kanina pa kami nagsasalita doon kanina sa panel. Gigil na Gigil na nga rin kami talagang makipagsagupaan. Makipagbayasan dito sa mga teams na to di ba? Alam mo, mamaya makikita naman natin kung sakali, no? At at this point, sinisigurado na ito, real talk na. Kanina pa namin na ginagawang joke. Pero real talk na talaga to na lahat ng mga teams natin dito ay gusto natin bigyan ng experience talaga sa ating M6 na talagang malinis ang ating laro. And right now, we're just making sure na lahat ng experience sa ating mga manlalaro ay number 1 priority. Ayan naman ang importante sa mga tournament. Siyempre, gusto mo kapag ikaw ay player in maximum power talaga. No? Ayan na, punta na tayo kay Hans at Auntie. Kayo na muna. Bakit kami na naman? Dapat Welcome game back. na Di ba, bro? For example, yan, sasabihin na, bakit sila naman? Dapat nakikita ko na sino ba yun? King Kong. Kirk. Tama. Dapat nakikita ko na si King Kong nag-release na ay kumukuha na ng purple Guys, huwag kayong galala. Relax lang kayo. Ano lang? Okay. Inhale. Exhale. Dapat Kailangan walang nating amoy. huminga. Okay, kung naghihintay kayo, huwag kayong mag-alala. Kami rin. Yes. Okay, kami rin. Naghihintay lang din kami dito. Wala kaming butones. Walang butones. Okay, walang butones. Pero yun nga, that is gonna be definitely the match that we will be waiting for in terms of like the draft. Mas madalas na posible nating makita yung pag-atake na meron sila. But again, gaya nga ng sinabi ni Coach RC, di ba? Ang Falcon Esports, ang inaabangan nila or isa sa mga inaabangan nilang teams na makasagupa ay ang Fnatic Onyx Philippines. And ang nagiging problema whenever teams face FNOP is none other than King Kong. How do you stop King Kong if you are Falcon Esports? Alam mo kasi parang beyond na tayo dun sa sa banning ng mga like Pryo ban King Kong. Parang
okay, gets naman one heroes, 2 heroes band for King Kong. But then, feeling ko, it takes more than just hero to be able to fully tame down the king. Nakikita din natin yung performance coming from King Kong regardless of what hero he uses na kayang-kaya niyang paganahin definitely. So, even this, yung Fredrin ulit, 'di ba? So, makikita natin na flexible siya, malawak yung hero pool na meron siya. So, feeling ko, yung way to tame King Kong ay talagang i-ensure na hindi niya makukuha yung early game advantage na kayang-kaya niyang kunin. Alright, I see it. Yung early game advantage ang posibleng pag-usapan natin dito for King Kong, right? Because the scaling is gonna be the essence. Dilar, carry ba yan? Yan na ba yun? Hindi talaga. Ang malas talaga ng ating mga sambayanan right from then. Kasi may pinakita na kanina eh. 'Di ba? Na talagang ano. Pero ito na. Game na. Casters, pasok. Maraming salamat, Hans and Auntie. At game na talaga tayo dahil papasok na nga tayo sa Land of Dawn para sa Game 1 of Fnatic Onyx Philippines versus Falcon Esports, ang huling pag-asa ng Pilipinas laban sa tanging pag-asa ng Myanmar. Ito na, pinindot na ni Hans eh. Napindot na ni Hans yung start eh. At ito na nga ang aabangan natin eh. May konti kagad bakbakan dun sa may bandang gitna. I-expect naman kagad natin yan dahil dun sa mga heroes sa hawak ng Fnatic Onyx Philippines! At si Dax nakakuha na kagad ng isa. Wow, maaga to para sa isang Joy. And alam naman natin kapag Joy Snowball reliant jungler talaga to. At kapag nakakuha agad ng maagang kill ang isang Joy, this is not good news para sa Fnatic Onyx Philippines. Pero let's see kung makukuha nga ba natin ang turtle. Once again, this is a Fredrin jungle. Medyo mahirap itong palabasin. At ayan na nga po, praktisado pa rin yung pagsampal habang Romeret. Alam na alam talaga niyan. Pero alam ni Brusco eh, naitunog niya agad pre, nandito sa purple buff mo. Ngayon nakasipa na kagad. And this time may mamamatay itong si Dax sa kamay ni Kirk. May mga recalls na nga kagad eh, binibitaw dito ng Fnatic Onyx Philippines. Isang mabilisan lang yun right after ng turtle, diretso kagad sa kill. Parang nahulog sa patibong ng Fnatic Onyx Philippines. Biruin mo, nadala doon sa mandang malayo at nasipa din pabalik. And mind you, this is Kirk playing this show na madalas ay nasa kamay ni Brusco, but this time around ay dahil nga naka-Fredrin sila, ay naglabas na sila ng classic Matilda Fredrin at sinabayan pa nila ng isang Faramis. Kaya napakahirap talagang patayin ng mga miyembro ng Fnatic Onyx team fights o mga objective fights. Oo nga no, parang ang daming pang extend ng team fight dito talaga ng Fnatic Onyx Philippines. Nai-imagine ko pala, pero may implosion din na gagamitin. Nagamit na yung Netherrealm mula dito kay Super Friends. Buhay si Kirk. Pero ang idea dito na may mga ultimates na nagamit para sa magkabilang kupunan, maganda ito Alam mo, nakakatuwa dito sa naging komposisyon ng dalawang to ay before we enter this matchup ay describe natin ang Fnatic Onyx Philippines isa sa mga pinaka-agresibong team sa M6. Meanwhile, for Falcon Esports, kumbaga sila yung master ng long game. Siyempre, sila Daxin eh. Tapos, ito yung masasabi natin na yung endurance o sabihin natin yung depensa nila ay talagang napakaganda. Pero baliktad yung nangyayari ngayon dahil Fnatic Onyx yung may quote-unquote defensive na lineup. Oo nga eh. And then, nakikita natin na ito yung bibihirang pagkakataon din. Na makikita natin si King Kong na hindi super damage hero yung hawak niya. Pero mararamdaman din natin na sobrang tiwala nila kasi again, yung isa sa mga flavor ng M6 ngayon which is the Bruno ay hawak ng gold standard na si Kera. At sobrang ganda niyan para sa Bruno statline. Dahil naluno natin lahat ng hinahawakan ng gold standard ay talagang nagiging ginto. Ito yung tipo na mapalila man yan o mapag-ranger ay gumaganda bigla yung stats ng mga heroes na yun basta si Kelra ang humahawak. At ngayon nahawakan na nga ni King Kong ang pangalawang pagong ng larong ito pero agad napapasok doon sa left push mid. Okay, nahatak dito si Royal Mig. Ngayon, implosion sa tatlo! Sakto na yung Netherrealm! Buhay pa rin naman kagad dito itong si Kirk. Ngayon nakakuha na si Royal Mig ng isa. Wala ang jungler dito Fnatic Onyx. Tuloy-tuloy pa rin si Royal Meg. Nagwawala at nagtatatalon. Nakadalawa at nakatatlo. Ngayon naman ay may sipa na nagagawin dito si Kirk. And si Kera ay nandun for the follow-up. Double kill para sa kanya. Si KNX ay makaka-atras. Pero yung pagong na ito makuha ng Falcon Esports. Sulit sana yung trade kung hindi nakuha ng Falcon Esports ang pagong na yon. But then again, maganda din naman na yung gold distribution natin o yung mga gold na nakuha natin sa kill na napunta naman sa kamay ni Kendra. So maganda doon ay kahit nalugi tayo sa trade ay nasa tamang kamay naman
ang pera na nakuha natin. Tingnan natin, no, maaga ata ang power spike ni Kelra. I do like to think na by 5 minutes ay dapat nandito na siya sa kanyang pangalawang item o patapos na yung pangalawang item na yun. Yeah, and isa sa mga siguro nagiging rason kung bakit nahihirapan din yung Fnatic Onyx Philippines dito at hindi rin sila komportable doon sa posisyon dahil nga kay Royal Milk. And napag-usapan kahapon na isa to sa mga paborito niya bukod sa CC na hero ni ng Falcon Esports. At ramdam din natin parang confident din ng Falcon Esports dito kasi may pang-counter sila sa mga gagawin dito ng Fnatic Onyx Philippines sa pagsasama-sama Oo. And when we think about it, no, parang si Benny lang yung out of place. I'm not quite sure kung during the drafting phase kung natanggal nga ba yung Claude. But I'd like to think na mas maganda sana yung Claude sa kanilang lineup. Pero mukhang si Dax ay papasok na dito kay Kelra with a burst coming in from... Hindi na nagmamatter kasi napalipad na si Gold Standard. Oo nga, iniwas-iwasan, left-right pero ngayon ay nag-aabang ng sipa dito si Koy. Nakasipa na nga, naidala doon kay King Kong. Nag-aabang yung implosion pero walang follow-up. May ipit si Royal Milk at talagang nilantakan itong gatas na ito. Ladies and gentlemen, 5-4 ang ating score at pwede pa silang umangat dito 2 for none trade at mukhang si Benny na atang isusunod ni Retri na nag-ulti pa, mag-fury pa at hindi yon sapat dahil bibigyan lang siya ng 3. Fnatic Onyx Philippines finds another kill. Hindi na rin niya alam kung saan siya pupunta. Kiniskis na nga niya yung mukha niya doon sa padire pero wala pa rin talagang magagawa. Dahil nga naman merong Matildang humahabol sa'yo Tsaka tingnan mo naman yung pagiging pasensyoso ng Fnatic doon. Alam nilang may Fury pa, hindi agad nila binatong kanilang mga slow. Inantayin nilang matapos yun. And Falcon Esports mukhang unti-unti na silang nalulugi. Another feathered airstrike na manggagaling dito kay PX7 pero pang-clear lamang ng mid lane. Hindi na ata makakapalag ang Falcon Esports dito sa sunod na turtle fight kung hindi sasama si Benny. Tsaka ang ganda ng adjustment din na ginawa ng Fnatic Onyx PH dito. No? Hindi sila nag-atubili na kumuha ng mga purifies nila. Dahil nga kung titingnan mo, isa lang naman ang control na meron dito ang Falcon Esports. Yung implosion lang Siguro yung mini-stun na nanggagaling doon sa Feathered Airstrike. Pero kasi meron kang pang-extend Ayun, kagaya niya, si Dax lumalapit. Naku, malikatan ng lalapitang pamilya! At si Super Prince ang nakakuha ng kill na yon kasama pang pagong. Ang lala nung ginawa nila doon. They knew na mag-isa yung Joy. It didn't matter Honestly speaking, kahit may kasama yung Joy, pupuntahan pa rin yun. Another flicker burnt here for PX7. At si King Kong ay mag-aangas na sa loob ng jungle. The real Sigma inside the jungle of Falcon Esports. At 1v1 against Carry. Yung Carry pa yung tatakbo. Sabi nila tank melter to. Itong Carry pick. Pero nung nando na yung tank, siya yung tumakas. Ayaw niyang lapitan kasi pag na-continue si sa dito ni King Kong, alam niyang may paglalagyan siya And yun naman yung maganda para sa Falcon Esports, no? Kailangan na nilang piliin yung mga team fight na kanilang lalabanan. And alam kasi nila na mid to late pa itong si Benny. Lalo ngayon nakakuha na kagad ng unang death. And medyo nahihirapan siya sa laning against Kelra. Kailangan mas puusan ito ng Falcon Esports. Tsaka yung power spike ng Carry ay talagang mamaya pa. And this is us not being biased. Real lang yun. Facts lamang na talagang mas matagal ang power spike ng isang Carry compared to a Bruno. Na by the way, tinerd item na ang Malefic Gun. Usually 4th item. Kinukuha ito after a Windtalker additional na critical strike item. But if you're Kelra, I guess mas importante sa'yo na may pang-space ka against Falcon Esports. Speaking of space, si King Kong pa nga ang humahawak ng space dito mula sa Falcon Esports dahil naagaw ba? Naagaw niya, boss. Okay, nakuha niya po yung purple buff. Naku, parang ang hirap na ito para sa Falcon Oo, at nagamit ba niya yung retry niya? Saktong-sakto naman ang cooldown na by the time na lumabas ang Lord ay meron na ulit retribution ng Fnatic Onyx Philippines. Big tower dive Benny! Isang bola ka na lang, boss! Grabe, pinagsisipa dito ng bola habang nagamit din yung Netherrealm. Si Royal Milk, ngayon ang kanila pupuntahan. Tamang talon lamang siya pero hindi na siya tatagal sa mga sipa ni Kelra. Grabe. Ito na yung napakasakit na Bruno na may pa 2 hits. Ngayon siguro 2 hits, 3 hits lamang pero mukhang si PX7 ata ang susunod. Naging ibon para bumagsak muli at tuloy lang ang pag-push para sa Fnatic Onyx Philippines. Grabe, no? Speaking of pag-push, si Dax naman ay gumagawa din ng pangarap doon sa may bandang ibaba. And nararamdaman at pinaparamdam din ng Fnatic Onyx PH dito kung gaano kalupit at kataas ang micro at macro mechanic ng kanilang kupunan. Falcon Esports ngayon, naghahanap sila ng way para makahabol
habol pero parang ayaw palapitin dito ng FNOP eh. Ayaw talaga. At with that, First Lord in the last 2 turtles ay napunta sa kamay ng Fnatic Onyx Philippines. Pwede pa nilang ipuwersa ito sa may bandang mid lane. Makuha nila ang inhibitor turret. Hindi naman malayong makuha nila yon dahil wala pa masyadong kapangyarihang pumalag ang Falcon Esports. Pero kung titignan natin ang mga abilidad na meron ng Falcon Esports ay pwede naman nilang i-clear ng malayo pa lamang ang mga minions. Kaso, magiging problema doon ay kung yung pang-clear nilang mga abilidad ay pang teamfight din nila. So baka malugi sila sa teamfight kung mag-clear lang sila. Okay, nakuha naman yung purple na yon habang si Royal Mick Ayun ngayon naman ay nakuha dito ng Fnatic Onyx. May Lord pa silang kasama sa may bandang gitna and ang Super Family ngayon naka-ready na para kumatok dun sa gitnang tore. Ayan na nga Hindi lang katok to, men. Sinisira na nila yung pinto. Here comes the Feathered Airstrike. Si Kirk ay umamba at agarang gumedli si PX7. Natakot sa sipa, men. Parang nagmamadali na kagad dito ang Fnatic Onyx PH. Kid X, inaantay nilang niya yung flicker and implosion na kanyang setup. Pero kasi ang problema, wala kasi nagbo-burn ng flicker dito ng 3 miyembro ng Fnatic Onyx. Kahit sino sa 3 yan, basta hindi mo nahawakan, dung implosion mo, yari pa rin kayo Tsaka hindi pwedeng mag-flicker in ngayon si Kid X dahil may purify si Kedra. Yun nga. Yun lang yung kailangan nilang i-burn. Kailangan nilang makahanap ng paraan na mawalan ng purify. Pero bago pa man din makalapit, ay yung mga bola-bola ay sumasakit na. Ayan na nga yung implosion, nagamit na rin yung Netherrealm. Ngayon, marami mga ultimates na nabitawan. Habang takbo muna dito ang Fnatic Onyx PH, si Royal Mick naman yung Matras. Pero nandun yung mga shuriken mula kay Benny, nakakuha ng kill. And yung jungler from Fnatic Onyx PH ang naman. Oh my gosh, 2 hits lang. Itong si PX7. Andun pa yung shuriken ng mga sipa mula kay Kelra. Andito't nagwawala yung gold sardan. 2 sipa ang pinamana sila. Kaya with a triple kill, magiging maniac pa. At ang game 1 ay mapupunta sa Super Family. At parang ganun lang. Sabi ni Kelra, tatapusin ko na. A maniac, 4 dapat. At nakuha na nila ang pinakaunang pagkapanalo in this best of 5. Grabe, the real Sigma King Kong. Ano lang naka-poker face lang Sabi niya, okay, hindi pa tapos ang laban. Best of 5 to. Best of 5 to. Nakaisa tayo, magdiwang tayo sa ating mga puso lang, sa loob lang natin. Wag muna natin isigaw, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa talaga dahil kailangan pa ng 2 pagkapanalo para sa Fnatic Onyx Philippines. But that was a fairly quick game. Yeah. Napakabilis ng naging game 1 na yun. Akala ko makakadepensa pa talaga ang Falcon Esports and ready na ako sa sunod na Lord Reset pa. But with a crucial pick-off, dahil nga sa 2 hits na nabanggit mo, iba talaga ang Bruno ngayon this meta. Grabe, sobrang sobrang hapdi talaga, no? At ngayon, ay hihimayin pa natin kung ano nga ba ang nangyari sa Game 1. Kasama ang ating mga tropa sa panel na si Hans at pati rin si Antianara. Men, ipapakita ko sa'yo kung yung POV ng kalaban, nung si Kelra yung kalaban nila. Sige, game. So pagkadash ni Kelra ng ganon, sisipa niya ng ganon, no? Isa pa. Ulit mo, ha? Isa pa. Paano yung yung wala yung tigidig-tigidig, yung pag gumaganon-ganon yung bola? Sige. Hindi ko alam kung paano Kunyari, sisipain pa naman yun. Bilis na naman. Sorry. Bilis na naman. Sige na, pakita nyo na yung stat line. 120. Pakita nyo na yung stats. Sumipa ka na lang din. Sipahin mo. Pasok mo na sa akin. Papasok ko sa'yo. Wow! Ronaldo! Nakakapagod. Okay, kasi yung skin din ni Kelra. Yung skin na ginamit Neymar? Oo. Si Neymar ba yun? Oo. Ay, kaya naman pala. Footballer. Legit, pinagsisipa sa mukha Tingnan natin yung items. Papakita na ba natin yung items? Napagod na kasi kami. Well, ano lang, silipin lang natin yung items kasi legit, men, tinerd item niya na yung malipik gun. Yep. Nakwento to nila Burrito tsaka ni Womi kanina. Ano bang difference nun? Di ba dapat merong third item na usually pinipick up mo other than the malefic gun? usually ang nagiging trend for Bruno users talaga ay first item has claws, Berserker's Fury, and then Malefic Gun. Yun yung nagiging trend. Tapos yung last 2 items, interchangeable na yan, pero usually may Wind Talker or Great Dragon Spear. For Kelra specifically, yung reason kung bakit siya gumamit ng Rose Gold Meteor ay gusto niya din ma-avoid yung damage output na nagmumula kay Dax as well as kay PX7. Kung isipin mo, maganda naman yung draft ng Falcon Esports. I think there was also a time na nagkaroon sila ng ability na pabagsakin agad ng mabilisan yung Netherrealm coming from the side of
Fnatic Onyx Philippines. However, it just so happens na all throughout the time, merong ability yung Fnatic Onyx na i-evade yung damage output na meron sila. And kagaya na nabanggit kanina ni Uomi, if ever man, merong damage output dito yung gold laner, which is si Benny, ang nagiging difficulty ay single target siya. Wala siyang pang-burst down ng Netherrealm, and if meron man na dapat si King Kong yung pababagsakin niya, hindi niya yun nagagawa kasi laging nakaalalay si Super Friends. I think there was also a time dun sa laro na si Super Friends yung humaharap mismo kasi naka-split si Kirk, and that's very scary. Ganon si Super Friends regardless of whatever hero he uses. Just goes to show how confident he is dun sa kit na meron siya. And interestingly, sa ginawa ni Kelra, hindi siya naka-basic common emblem, naka-assassin siya. Ibig sabihin, mas masakit yung penetration ng mga bola na pinapakawalan niya. And kapag ganon, kaya din yun yung dahilan kung bakit naka-demon shoes siya. Yun yung mga parang variation na pwede mong gawin if you are a Bruno. Okay, in this situation, di ba, ang naging worry natin sa draft ng Fnatic Onyx Philippines was that baka kulangan ng damage pagdating sa later portions of the game. How were they able to put a stop to that at maselyuhan itong panalo na to habang maaga pa lamang, finishing it at 11:40? Maganda yung snowball ni Kelra. Parang nandito pala tayo sa punto na hindi nila kailangan masyadong mag-rely doon sa damage output na pinanggagalingan ni King Kong kasi hindi naman talaga ganun kalaki yung damage output niya. And if ever, Super Friends, kagaya na binanggit natin kanina, yung Falcon na line up because they have the kits of the Tigreal, Implosion, Feathered Airstrike, as well as the Rhythm of Joy and Electrifying Beats, gugustuhin niya na maglaban ng maglaban. But for Fnatic Onyx Philippines, number 1, meron silang counter-engage brought by the Mathilda. Kaya na awkward na maglatag agad ng Feathered Airstrike dito si PX7 kasi laging nakaamba sa kanya si King Kong. Nakikita natin yan all throughout the match. And Kirk, gusto ko lang i-comment si Kirk, and more than anything, ang pinaka natutunan ko sa buong serye na to, ay buong game na to, sobrang laking bagay kapag kaya mong i-flex yung iisang hero sa multiple positions. That's true. Yung fact na nagawa nilang i-execute to, we've seen this from Kirk, but I think this is what sets Fnatic Onyx Philippines apart, na hindi mo alam kung ano yung mapupunta saan. Kasi even the Fredrin, pwede siyang mapunta kay Kirk ng first phase ng draft. Literal, and so far you see them right in the flesh. Kelra being, I believe, your MVP in that game, number 1, dahil siya ang ating ipinaskill andoon ng kanyang pangalan with a 9-0 and 5 KDA. Just look at the GPM, man. 1,011. Kahapon, nung nandito siya sa yung Granger, yung gamit niya, 908 or 996 yung GPM. gold per minute niya. So parang rarely lang kasi ako makakita ng gold per minute na umaabot ng 1,000. But that's just an insane performance coming in from him. Definitely. Aside from the fact na sobrang ganda ng dueling capability ni Kelra inside the lane, and we all know that Kelra has been known as one of the more magulang gold laners, and kapag nagra-rank game, for sure, lahat ng mga nagra-rank game dyan, ayaw mo ng katapat na fini-freezan ka ng lane. Correct. Tapos free hitin ka, and sobrang lakas ng Bruno sa ganon, considering na mas malawak yung range niya compared to Akari. Na yun din yung dahilan, I guess, kung bakit ang mga nauusong marksman in this meta specifically ay yung mga marksman na malalawak yung range because of the Malefic Gun, number 1. But also, may tendency kasi yung gold laners ngayon na magbakbakan earlier on. And kung sino yung magagap doon, mahihirapan maka-catch up and maka-keep up pagpasok natin sa middle and latter stages of the game. You know, there were times, gaya nito, di ba, na Falcon Esports, they were doing their best in forcing those team fights. Kasi gaya nga ng sinabi mo kanina before the start of the game, na yung draft ng parehas na teams is really gonna be leaning onto that team fights. Yep. But the only problem was, one, most of the overextensions na ginagawa ng Falcon Esports were led by Royal Milk. For like the first few minutes, okay naman, nasusustain niya yung damage, pero nung umabot sa punto na talagang masakit na, nanunuot na yung damage output nitong si Kelra, eh hindi na nila nasolusyon nun. Nabigyan ng solusyon ni Ion. Kasi even Kid X, right, who is the leading assist leader for a game with 20 assists kahapon nung ginamit niya yung Hylos, really couldn't assist his teammates that much, ending it with a maniac na dinala nitong si Kelra para sa kupunan ng Pilipinas. A really hot start for Fnatic Onyx Philippines. Now, that was hot.
That was hot. Definitely. It definitely was hot for Fnatic Onyx Philippines na parang may iniiwan talaga silang traces ng meta nila and nakikita natin yon. Sobrang kitang-kita and visible yon for